Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 4 verse 12. Kinukumusta rin kayo ng kasamahan ninyong si Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ang buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. What prayer can do? Ano ba ang magagawa ng panalangin sa ating buhay at sa buhay po ng ibang tao? At dito po binabanggit si Epapras. Siya po yung isa sa mga tagapanguna ng church sa Colosas. At ang pagkakilala sa kanya ni St. Paul ay isa po siyang man of prayer. Sa English Bible po sabi diyan, he is always wrestling in prayer for you. Yun po ang description. Siya daw po ay nagre-wrestle in prayer para sa kanyang mga kasamahan. Sabi rito, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. So ano po ba ang nagagawa ng pananalangin? Kung pupunta po tayo sa aklat po ng San Lucas, chapter 22, verses 31 to 32, dito po ay makakapulot tayo ng mahalagang aral mula sa ating Panginoong Hesus at sa buhay ni Simon. Ang sabi po rito, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Dito po ay nakita na ng Panginoon na si Satanas mismo ay susubukin po yung kanyang mga alagad na kanyang iiwanan. At kapansin-pansin po rito na makikita ninyo si Satanas ang source ng pagsubok. At huwag kayong mag-aakala na si Lord ang sumusubok po sa atin. At ang makikita po ninyo sa prayer ng Panginoong Hesus dito, na nananalangin na pala siya na si Simon ay manatiling matatag sa kanyang pananampalataya. At pagkatapos na siya ay subukin, manumbalik siya sa kalooban ng Panginoon. Patatatagin niya yung kanyang mga kapatid. So ano po ba ang nagagawa ng pananalangin? Unang-una po, spiritual strength. Alam po natin sa Psalm 73 verse 26, ang sabi po diyan, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang Diyos po ang ating kalakasan. Kaya lang, paano tayo makakasumpong ng kalakasan mula sa ating pong Panginoon? Sa pamamagitan po yan ng pananalangin. Kaya alam niyo po, kung hindi ka nagpe-pray, ay hindi ka matatag sa buhay na ito. Yung tao pong laging nakaluhod, nananalangin, yun po ang nakatatayo sa maraming pagsubok sa buhay na ito. Kaya yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon, kay Peter. Alam ng Panginoon na dadaan siya sa maraming pagsubok. Kaya ang sabi rito, subalit idinadalangin kita. Kita po ninyo, pinagpe-pray ng Panginoong Hesus si Peter or si Simon. Ganon din ho tayo mga believers ngayon. Sabi sa Romans chapter 8 verse 34, ang Panginoong Hesus nananalangin pa rin para sa atin, sa kanan ng Ama. At ginagawa niya po yung kanyang ministry today in heaven. Alam niyo po ba kung ano ang ministry ng Panginoong Hesus ngayon sa heaven? Siya po ay forever na nag-i-intercede for us believers. Kaya alam niyo po, napakahalaga po na matutunan natin yung intercessory prayer. Hindi lamang tayo nananalangin para sa ating buhay, kundi para sa buhay ng ibang tao. Kasi tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng totoong kalakasan sa ating buhay sa panahon ng pagsubok. At ganoon din naman sa buhay ng ibang tao. Pangalawang nagagawa ng pananalangin ay spiritual maturity. Maaari siguro magtatanong kayo, ano ang nagawa ba ng pananalangin sa buhay ni Simon o ni St. Peter? Kung mapapansin po ninyo, sabi rito, nakita rin ng Panginoon sa verse 32 na si Simon ay magbabalik loob.
at magiging instrumento para patatagin ang kanyang mga kapatid. Tayo po, minsan nakikita natin na ang tao ang hirap magbago. Tandaan niyo po, only God can change people. Tanging Diyos lamang pong nakapagbabago ng buhay ng tao. Yung growth in character and in Christ-likeness, magaganap po yan kapag ang isang tao po ay nananalangin at ipinapanalangin. Kaya alam niyo po, don't give up praying for people. Kung may kilala kayong mga tao na matitigas ang ulo, matitigas ang puso, para bagang sa tingin ninyo ayaw nang magbago, huwag kayong magsawang manalangin. Kasi katulad ni Pedro, ay pwede silang baguhin ng Panginoon. Kaya si Pedro po nagbalik loob sa Panginoon at siya po ang ginamit ng Panginoon para patatagin yung kanyang mga kapatid sa Panginoon. Kita po ninyo kung paano po kumikilos ang pananalangin sa buhay po natin at sa buhay po ng ibang tao. Panghuli po ng binibigay po ng pananalangin ay yung tinatawag na spiritual wisdom and revelation. Mapapansin nyo po na without prayer, ang buhay po natin ay napakagulo. Kaya kung napapansin po ninyo, laging magulo ang inyong buhay, laging magulo ang inyong pag-iisip, hindi nyo alam kung ano ang inyong gagawin, manalangin po kayo. Kasi sabi nga dyan, sa Luke chapter 22, verse 31, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subuking kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Kita po ninyo kung paano nililiglig ni Satanas ang buhay ng mga tao. Katulad ng ginawa niya kay Simon o kay Peter. Ganon din po ang kaya niyang gawin sa inyong buhay kung hindi kayo mananalangin. Kaya huwag kayong magtataka kung kayo'y dumadaan sa pagsubok at kayo naguguluhan. Hindi nyo na alam ang inyong gagawin. Kasi yun ang nais ni Satanas, maguluhan kayo para sa buhay na ito, hindi kayo magtiwala sa Diyos. Pero nakakatuwa po, kung may nananalangin pala sa atin. At kung tayo mismo nananalangin, masusumpungan natin yung tinatawag na spiritual wisdom and understanding na makikita po natin dito sa Colossians chapter 1, verse 9, na panalangin po ni St. Paul sa mga taga-Colossa. Sabi diyan, asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. At kung mapapansin niyo po sa Ephesians chapter 1, verse 17, ganun din ang panalangin niya sa mga taga-Epeso. Kasi pala yung spiritual wisdom and understanding ay dumarating sa atin sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya napakahalaga po na lagi tayong nananalangin at gayon din naman pinapanalangin natin yung ibang tao. Ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.